importante yang itanong dahil si Mayor Alice na walang record dito sa bansa ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas na ayon sa Intel ay sangkot naman sa hacking at surveillance activities, lalo na sa mga government websites. Ayon mismo sa mga taga-Bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Guo noong eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya, sa sarili niyang bayan? Ano ng movie yung Wednesday? Ay, yung series. Mayor Alice was catapulted to power in a small town in Tarlac. But does she have the public records that will undoubtedly establish her identity as a Filipino national? Kung yung iba sa atin, hirap na hirap kumuha ng national ID dahil kulang sa papeles o kaya nadidelay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school records. Ikumpara natin yan kay Mayor Alice, base na rin sa hearing kahapon. Dahil siya nagkaroon ng negosyong babuyan, naging incorporator sa isang complex at higit sa lahat, nakapag-file ng candidacy kahit nipis ang mga dokumento niya. Natuklasan natin na wala siyang hospital record of birth. Kahit mga dokumento na pumasok sa kahit anong school, wala. Ang meron tayo ay ito, Certificate of Live Birth. Dito naman, Filipino ang nakalagay na nationality ng tatay niya. Pero sa dokumento ng embroidery business, Chinese ang nationality na nakarecord. Meron din tayong kanyang registration ng live birth, pero delayed registration. At sa kakatanong nga natin kahapon, inamin ni Mayor Alice na Jian Zhongguo pala ang totoong pangalan ng kanyang ama. At yung Angelito Guo ay Filipino name lang daw. Ano't ano man, ni-request natin kahapon ang SALN at SOSE ni Mayor Alice. And I hope these documents would give us a clearer view of her real identity. Or at least, the identity she wishes to put on Philippine record. Maaari rin nating mas tuklasin pa sa mga susunod na hearing. Si Mayor Alice pa at ang mga tulad niya may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas. Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Kaya hindi na ito bago at dapat natin investigahan. Pagsisikapan nating masagot ang mga tanong na ito, lalo na sa mga susunod na hearing para na rin sa kaalaman nating mga Pilipino. Salamat po.